Josue Kapitulo 1. Magandang balita Biblia. Paghahanda sa pananakop. Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayoy humanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo, sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan, ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran, mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon, at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaya't ipinag-utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan, libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ng pagkain ang mga tao. Sa ikatlong araw, tatawid tayo ng ilog Jordan upang sakupin ang lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Sinabi naman ni Josue sa mga lipi ni Ruben, Gad at sa kalahating lipi ni Manases, alalahanin ninyo ang sinabi sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh, ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos ang lupaing ito upang dito kayo manirahan. Ang inyong mga asawa, mga anak at mga kawan ay maiiwan sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises sa silangan ng Jordan. Ngunit ang inyong mga mandirigma ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila sa pakikidigma. Kapag nasakop na rin nila ang mga lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh, maaari na kayong bumalik at manirahan dito sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Diyos. Sumagot sila kay Josue, gagawin namin ang lahat ng sinabi mo, at pupunta kami saan mo man kami gustong papuntahin. Kung paanong sinunod namin si Moises, susundin ka rin namin ng gayon. Samahan ka nawa ni Yahweh, tulad ng ginawa niya kay Moises. Ang sino mang tutol o susuway sa utos mo ay dapat patayin. Kaya't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Josue Kapitulo 2. Nagpadala ng mga especially iya sa Jericho. Buhat sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 especially iya. Sila'y pinagbilinan niya ng ganito, pumunta kayo sa lupain ng Canaan, manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw at doon sila nagpalipas ng gabi. Nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga especially iyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga iyan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain. Ngunit itinago ni Rahab ang 2, at pagkatapos ay ganito ang isinagot, mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang isasara na ang pintuan ng lunsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila papunta, ngunit kung hahabulin ninyo agad ay aabutan pa ninyo. Sa itaas ng bubong niya pinatago ang 2 especially iya, at tinabyunan ng mga tangkay ng lino na isinalansan niya roon.
Hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang dalawang especially iya hanggang sa tawiran ng ilog Jordan. Pagkalabas ng mga humahabol, isinara ang pinto ng lungsod. Bago natulog ang mga especially iya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito, at ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoaryo sa silangan ng Jordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. Kaya ngayon ay pangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawa ng masama ang aking sambahayan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayang ililigtas nga ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid at ang kanilang mga pamilya, katibayang hindi ninyo kami hahayaang mapatay. Sinabi sa kanya ng mga especially iya, ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo lang ipagsasabi ang pakay namin dito, ipinapangako naming walang masamang mangyayari sa inyo kapag ibinigay na sa amin ni Yahweh ang lupaing ito. Nakakabit sa pader ng lungsod ang bahay ni Rahab, kaya't buhat sa kanyang bintanay inihugos niya sa labas ng lungsod ang dalawang especially iya. Ngunit bago sila umalis, sila'y pinagbilinan niya ng ganito, pumunta muna kayo sa kaburulan at magtago kayo roon ng 3 araw upang hindi kayo makita ng mga tauhan ng hari. Kapag nakabalik na sila sa lungsod, saka na kayo lumakad. Sinabi naman sa kanya ng dalawa, tutuparin namin ang aming pangako alang-alang sa iyo. Kailangang gawin mo ito, pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, ay lawit mo ang pulang lubad na ito sa bintanang aming bababaan. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama't ina, ang iyong mga kapatid at ang buong angkan ng iyong ama. Hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay, ngunit pananagutan namin kapag may nasaktan sa sinumang nasa loob ng bahay. Subalit kapag ipinagsabi mo itong ating pinag-usapan, huwag mo nang asahan ang pangako namin sa iyo. Pumayag ang babae at pagkatapos ay pinaalis na ang mga especially iya. Pagkatapos, itinali niya sa labas ng bintana ang lubad na pula. Pumunta nga ang mga especially iya sa kaburulan at 3 araw na nagtago roon habang pinaghahanap sila ng mga tauhan ng hari. Pagkatapos, bumalik na ang mga ito sa lungsod nang hindi nila makita ang mga especially iya. Bumaba naman mula sa kaburulan ang mga especially iya, tumawid ng ilog at nagbalik kay Josue. Iniulat nila kay Josue ang buong pangyayari. Ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupaing iyon, ang sabi nila. Mabanggit lamang ang pangalan natin nangangatog na sa takot ang mga tag-Aron. Josue Kapitulo 3. Tumawid ng ilog Jordan ang mga Israelita. Maagang-maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel. Umalis sila sa Sitim patungong ilog Jordan, at nagkampo sila sa pampang nito bago tumawid. Paghahanda sa pagtawid. Pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dala ng mga paring Levita ang kaba ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan, sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kaba ng tipan, paunahin ninyo ito ng mga 900 metro. Sinabi naman ni Josue sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring Levita, buhatin na ninyo ang kaba ng tipan at mauna kayo sa mga taong bayan. At iyon nga ang ginawa nila. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatid nilang pinapatnubayan kita, tulad ng ginawa ko kay Moises.
Sabihin mo sa mga paring Levita na magdadala ng kaba ng tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan, ngunit pagdating nila sa tubig sa pampang nito ay huminto muna sila. At tinawag ni Josue ang mga tao at sinabi sa kanila, "Halika kayo at pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananiyo, ang mga Heteo, ang mga Havita, ang mga Perezeo, ang mga Gergesea, ang mga Amoaryo, at ang mga Jebuso. Ang kaba ng tipan ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag tumuntong na sa tubig ang mga paring may dala ng kaba ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar, ang pagtawid. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaba ng tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga paring may dala ng kaba ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig, at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lunsod na nasa tabi ng Zertan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay, sa Araba, ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kaba ng tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pampang ang buong sambayan ng Israel. Josue Kapitulo 4. Bantayog sa gitna ng ilog. Nang makatawid na sa ilog Jordan ang buong sambayanan, sinabi ni Yahweh kay Josue, "Pumili ka ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi. Pakuhanan mo sila ng tig-iisang bato sa gitna ng Jordan, sa mismong kinatayuan ng mga pari. Ipadala mo sa kanila ang mga bato at ilagay sa pagkakampuhan ninyo ngayong gabi." Tinawag nga ni Josue ang 12 lalaking pinili niya, at sinabi sa kanila, "Mauna kayo sa kaba ng tipan ni Yahweh. Pagdating ninyo sa gitna ng ilog Jordan, kumuha kayo ng tig-iisang bato, pasanin ninyo ang mga ito, isa para sa bawat lipi ng Israel. Ang mga batong ito ang magpapaalaala sa bayang Israel sa mga ginawa ni Yahweh. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyong tumigil ang pag-agos ng ilog Jordan nang itawid ang kaba ng tipan ni Yahweh. Ang mga batong ito ang magpapaalaala sa Israel ng mga pangyayaring ito habang panahon. Ginawa nga ng 12 ang iniutos sa kanila ni Josue. Tulad ng sinabi ni Yahweh kay Josue, kumuha sila ng 12 bato sa gitna ng ilog, isa para sa bawat lipi ng Israel. Dinala nila ang mga bato sa kanilang pinagkampuhan. Naglagay rin si Josue ng 12 bato sa gitna ng ilog Jordan, sa lugar na kinatayuan ng mga paring may dala ng kaba ng tipan. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Nanatili sa gitna ng ilog Jordan ang mga pari hanggang sa maisegawa ng mga tao ang lahat ng mga iniutos ni Yahweh kay Josue upang kanilang gawin. Natupad ang lahat ayon sa iniutos ni Moises kay Josue. Nagmamadaling tumawid ang mga tao. Pagkatawid nila, itinawid din ang kaba ng tipan, at ang mga pari muling nauna sa mga taong bayan. Tumawid din at nanguna sa bayan ang mga lalaking sandatahan buhat sa lipi ni Ruben, Gad at kalahati ng lipi ni Manases ayon sa iniutos ni Moises. May 40,000 mandirigma ang dumaan sa harapan ng kaba ni Yahweh patungo sa kapatagan ng Jericho. Sa araw na iyon, ginawang dakila ni Yahweh si Josue sa paningin ng buong Israel. At siya'y iginalang nila habang siya'y nabubuhay, tulad ng ginawa nila kay Moises. Iniutos ni Yahweh kay Josue, sabihin mo sa mga paring may dala ng kaba ng tipan na umahan na sila sa Jordan. Ganoon nga ang ginawa ni Josue. Nang makaahon ang mga paring may dala ng kaba ng tipan, muling umagos ang ilog at umapaw sa pampang ang tubig.
Ika-10 araw ng unang buwan ng taon nang tumawid ng ilog Jordan ang bayang Israel. Nagkampo sila sa Gilgal na nasa silangan ng Jericho. Doon inilagay ni Josue ang 12 bato na ipinakuha niya sa Jordan. Pagkatapos, sinabi niya sa bayang Israel, kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyo sa kanila na lumakad sa tuyong lupa ang bayang Israel nang tumawid sa ilog Jordan. Sabihin din ninyo na pinatuyo ni Yahweh ang tubig ng Jordan habang kayo'y tumatawid, tulad ng ginawa niya sa dagat na pula habang kami tumatawid noon. Sa ganitong paraan, kikilalanin ng lahat ng tao sa daigdig ang kapangyarihan ni Yahweh, at pararangalan ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh sa habang panahon. Josue Kapitulo 5. Ang pagtutuli at ang pagdiriwang ng Pasko sa Gilgal. Nabalitaan ng mga haring Amo-Aryo na nasa kanluran ng Jordan at ng mga haring Kananiyo na nasa baybayin ng dagat Mediteraneo na pinatuyo ni Yahweh ang ilog Jordan nang tumawid ang bayang Israel. Dahil dito'y natakot silang lahat at nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Josue, kumuha ka ng batong matalim, gawin mong panghiwa, at tuliin mo ang mga kalalakihan ng Israel. Gayon nga ang ginawa ni Josue, tinuli niya ang mga lalaki sa isang lugar na tinatawag na burol ng pagtutuli. Ginawa niya ito sapagkat namatay na ang lahat ng mga lalaking may sapat na gulang upang makipagdigma sa panahon ng paglalakbay noong sila'y umalis sa Ehipto. Ang mga iyon ay pawang tuli na, ngunit ang mga isinilang sa panahon ng paglalakbay sa ilang ay hindi pa. 40 taon nang naglakbay sa ilang ang bayang Israel hanggang sa namatay lahat ang mga lalaking may sapat na gulang upang makipagdigma nang sila'y umalis sa Ehipto. Sinuway nila si Yahweh, kaya sinabi niya sa kanila na hindi nila makikita ang mayaman at masaganang lupain na ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Ang kanilang mga anak na lalaki na humalili sa kanila ang tinuli ni Josue, sapagkat ang mga ito'y hindi tinuli ng panahon ng paglalakbay. Matapos tuliin ang lahat ng kalalakihan, nanatili sa kampo ang buong bayan hanggang sa gumaling ang mga sugat. At sinabi ni Yahweh kay Josue, inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal magpahanggang ngayon. Samantalang ang mga Israelita ay nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho, ipinagdiwang nila ang Pasko noong kinagabihan ng 14 na araw ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Pasko, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing iyon, sinangag na trigo at tinapay na walang pampaalsa. Hindi na muling umulan pa ng mana nang makakain na sila ng mga inani nila sa lupain ng Canaan. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani na sa Canaan ang kanilang kinakain. Si Josue at ang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Minsay napadako si Josue malapit sa Jericho, nang biglang nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tebak. Nilapitan ito ni Josue at tinanong, ikaw ba'y isang kakampi, o isang kaaway? Hindi, sagot ng lalaki. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinabi niya, ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, alisin mo ang iyong mga sandalyas sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan. At ginawa nga ni Josue ang iniutos sa kanya. Josue Kapitulo 6. Ang pagbagsak ng Jericho. Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho, upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Pauunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 paring may dalang mga trompeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lunsod, at hihipa ng mga pari ang dala nilang trompeta.
Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lunsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. Kaya't tinawag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kaba ng tipan ni Yahweh, mauuna ang 7 paring may dalang mga trompeta. At sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad na kayo. Lumigid kayo sa lunsod, at paunahin ninyo sa kaba ng tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki. Tulad ng sinabi ni Josue, lumakad nga sa unahan ng kaba ng tipan ang 7 paring may dalang trompeta, at habang lumalakad ay hinihipan nila ang mga ito. Nauuna sa mga pari ang unang hanay ng mga kawal. Kasunod naman ng kaba ng tipan ang mga kawal na nasa panghuling hanay. Samantala, walang tigil ang tunog ng mga trompeta. Ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, huwag kayong sisigaw, o magsasalita man, hanggang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat. Sa utos nga ni Josue, iniligid nilang minsan sa lunsod ang kaba ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, maagang bumangon si Josue. Binuhat ng mga pari ang kaba ng tipan ni Yahweh, at muling nauna rito ang 7 pari na walang tigil sa pag-ihip ng dala nilang trompeta. Muling pumwesto sa unahan nila ang unang hanay ng mga kawal, samantalang ang mga panghuling hanay ay nasa likuran ng kaba ng tipan ni Yahweh. Patuloy ang pag-ihip sa mga trompeta. Nilaibat nga nilang minsan ang lunsod noong 2 araw, at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampo. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Nang 7 araw, bumangon sila ng magbukang liwayway, at lumibot ng 7 beses sa lunsod. Noon lamang nila ito nilaibat ng 7 beses. Sa 7 libot, hinaipa ng mga pari ang mga trompeta at iniutos ni Josue sa mga tao, sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lunsod. Ang buong lunsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga isinugo roon. At huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso, o bakal ay nakalaan para kay Yahweh, at dapat ilagay sa kabang yaman ni Yahweh. Kaya't hinaipan nga ng mga pari ang mga trompeta at nagsigawan ng napakalakas ang mga tao nang marinig iyon. Bumagsak ang mga pader ng lunsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lunsod. Pinatay nila ang lahat ng tao sa lunsod, lalaki't babae, matanda't bata, at pati ang mga asno, baka at tupa. Sinabi ni Josue sa 2 especially iya na isinugo niya noon, pumunta kayo sa bahay ng babaeng inyong tinuluyan. Ilabas ninyo siya at ang buong niyang angkan, ayon sa inyong pangako sa kanya. Pumunta nga sila at inilabas si Rahab, ang kanyang ama't ina, mga kapatid at mga alipin. Inilabas din nila pati ang kanyang mga kamag-anak at dinalang lahat sa kampo ng Israel. Pagkatapos ay sinunog nila ang lunsod at tinupok ang lahat ng bagay na naroon, liban sa mga yari sa ginto, pilak, tanso, o bakal. Ang mga ito'y inilagay nila sa kabang yaman ni Yahweh. Si Rahab na isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw ay iniligtas ni Josue, pati ang buong angkan nito, sapagkat itinago nito ang mga lalaking isinugo upang lihim na magmanman sa Jericho. Ang mga naging anak at sumunod na salinlahi ni Rahab ay nanirahan sa Israel hanggang sa araw na ito. Noon di ipinanumpa ni Josue ang buong bayan sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, sampay ng sinumang magtatayong muli ng lunsod na ito ng Jericho. Mamamatay ang anak na panganay ng sinumang muling maglalagay ng mga saligan nito. Mamamatay ang anak na bunso ng magbabangong muli ng kanyang mga pintuan.
Pinatnubayan ni Yahweh si Josue, at naging tanyag ang kanyang pangalan sa lupaing iyon. Josue Kapitulo 7. Ang kasalanan ni Achan. Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Achan na anak ni Carmi, apo ni Zabdi at apo sa tuhod ni Zerah, mula sa lipi ni Juda, ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin. Kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Samantala, nagsugo si Josue ng ilang tao buhat sa Jericho upang lihim na magmanman sa lungsod ng Ai na nasa silangan ng Bethel at malapit sa Beth-aven. Pagbabalik nila'y sinabi nila kay Josue, hindi na po kailangang pamaron ang lahat. Magpadala lamang kayo ng mga 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Ai. Huwag na ninyong pagurin ang lahat sapagkat maliit lang ang lungsod na iyon. Kaya 3,000 Israelita lang ang sumalakay sa Ai, ngunit sila'y naitaboy ng mga tag-aron. Hinabol sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibagan ng bato. 36 ang napatay sa kanila nang sila'y umatras pababa sa bundok, kaya't natakot sila at nasaran ng loob. Pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. At sinabi ni Josue, Panginoong Yahweh, bakit pa ninyo kami panatawid ng ilog Jordan kung ipalilipol din lamang sa mga Amo-aryo? Mabuti pa'y nanatili na kami sa kabila ng Jordan. Anong sasabihin ko, Panginoon, ngayong umatras sa labanan ang bayang Israel? Mababalitaan ito ng mga Kananiyo at ng iba pang naninirahan sa lupaing ito. Pagtutulong-tulungan nila kaming lipulin sa balat ng lupa. Wala po ba kayong gagawin upang ipagtanggol ang inyong dakilang pangalan? Sumagot si Yahweh, tumayo ka, bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Nagkasala ang bayang Israel. Sumaire sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon, itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian. Iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Tumayo ka at sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas sa pagharap sa akin, sapagkat akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay ganito ang sasabihin, ikaw rin, Israel, ay dapat wasakin sapagkat may nagtatago sa inyo ng mga bagay na ipinag-utos kong wasakin. Hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi naalis sa inyo ang mga bagay na iyan. Kaya bukas ng umaga, haharap kayo sa akin ayon sa inyong lipi. Ang liping mapili ko ay Haanay ayon sa kani-kanilang angkan. Ang angkan naman na mapili ko ay Haanay rin ayon sa kani-kanilang sambahayan. At ang sambahayang mapili ko ay Haanay na isa-isa. Ang kakitaan ng mga bagay na ipinag-utos kong wasakin ay siyang ihahagis sa apoy, kasama ang kanyang sambahayan at mga ari-arian, sapagkat hindi niya iginalang ang kasunduang ibinigay ko sa kanila at nagdulot siya ng napakalaking kahihiyan sa buong Israel. Kinabukasan, maagang bumangon si Josue at pinahanay ang buong Israel ayon sa kani-kanilang lipi, at napili ang lipi ni Juda. Tinawag ang lipi ni Juda at napili ang angkan ni Zerah. Tinawag ang angkan ni Zerah at napili ang sambahayan ni Zabdi. Tinawag ang sambahayan ni Zabdi at napili si Achan, na anak ni Carmi at apo ni Zabdi, na anak ni Zerah. Kaya't sinabi ni Josue kay Achan, anak, nasa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Igalang mo ang kanyang pangalan. Magsabi ka ng totoo. Huwag kang magkakaila ng anuman. Ano ang ginawa mo? Sumagot si Achan, totoo pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel.
Sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita akong isang mamahaling balabal na yari sa Babylonia, halos 8 librang pilak, at isang bertang ginto na mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa, sa loob ng aking tolda. Nasa kailaliman po ang pilak. Nagsugo si Josue ng 2 tao na patakbong pumunta sa tolda ni Achan. Nakabaon nga roon ang damit at nasa ilalim nito ang pilak. Iniharap nila kay Josue at sa buong Israel ang lahat ng iyon, at inilatag sa harapan ni Yahweh. Dinala ni Josue at ng buong bayan si Achan, gayon din ang pilak, ang damit, at ang barang ginto, sa libis ng kaguluhan. Isinama rin nila ang kanyang asawa, mga anak, mga baka, kabayo, at tupa, tolda at lahat niyang ari-arian. At sinabi ni Josue, bakit mo kami ipinahamak? Ikaw naman ngayon ang ipapahamak ni Yahweh. At pinagbabato ng buong bayan si Achan at ang buong niyang sambahayan hanggang mamatay. Sinunog silang lahat kasama ng kanilang ari-arian. Pagkatapos, tinabiw na nila ng mga bato. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Nawala ang galit ni Yahweh. Mula noon, ang puok na iyo'y tinawag na libis ng kaguluhan. Josue Kapitulo 8. Ang plano laban sa lungsod ng Ai. At sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Tipunin mo ang lahat mong mga kawal at salakayin ninyo ang lungsod ng Ai. Ibibigay ko sa inyo ang hari ng Ai, ang kanyang mga tauhan, lungsod at mga lupain. Gagawin ninyo sa Ai ang ginawa ninyo sa Jericho. Ngunit maaari ninyong kunin ang kanilang mga alagang hayop at mga ari-arian. Maghanda kayo at salakayin ninyo ang lungsod buhat sa likuran. Inihanda nga ni Josue ang lahat niyang kawal upang salakayin ang Ai. Pumili siya ng 30,000 magigiting na kawal, at kinagabihao'y pinalabas ng kampo. Ganito ang tagubilin niya sa kanila, magtago kayo sa dakong likuran ng lungsod, sa di kalayuan, at humanda kayong sumalakay sa anumang oras. Kami ng mga kasama ko ay sisilakay sa harapan. Kapag hinabol kami ng mga taga-lungsod, aatras kami gaya ng ginawa natin noong nakaraan. Aakalain nilang natakot kami tulad noong una, kaya hahabulin nila kami hanggang sa sila'y mapalayo sa lungsod. Lalabas naman kayo sa inyong pinagtataguan at papasukin ninyo ang lungsod. Ito'y ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Kapag nasakop na ninyo ang lungsod, sunugin ninyo ito, gaya ng sinabi ni Yahweh. Tandaan ninyo ang mga tagubilin kong ito. Pinalabas nga sila ni Josue, at sila'y nagtago sa dakong likuran ng Ai, sa pagitan nito at ng Bethel. Samantala, nanatili si Josue sa kampo kasama ng ibang tauhan ng Israel. Ang pagsakop sa lungsod ng Ai. Kinabukasan, maaga pa'y bumangon na si Josue at tinipon ang buong hukbo. Siya at ang mga pinuno ng Israel ang nanguna patungo sa Ai. Pumunta sila sa gawing bakana ng lungsod at nagtayo ng kampo sa harap niyon, sa gawing hilaga. Isang libis ang nasa pagitan nila at ng lungsod ng Ai. Nagbukod si Josue ng 5,000 mandirigma na pinakubli niya sa kanluran ng lungsod, sa pagitan nito at ng Bethel. Ganito ang hanay ng mga kawal sa simula ng labanan, ang pinakamalaking bahagi ay sa harapan sa dakong hilaga ng lungsod at ang mga nakakubling mandirigma, sa gawing kanluran naman. Sa libis na iyon nagpalipas ng gabi si Josue. Hindi nag-aksaya ng panahon ang hari at ang mga taga-Ai nang makita ang pangkat ni Josue. Lumabas sila ng lungsod at nilusob ang hukbo ng Israel sa kapatagan ng Jordan, sa dating pinaglabanan nila. Wala silang malay na may sisilakay sa kanilang likuran. Si Josue naman at ang mga kasama niya'y nagkunwaring natatalo at umatras patungo sa ilang. Kaya't hinabol sila ng lahat ng kalalakihan ng Ai hanggang sa mapalayo sila sa lungsod. Lahat ng lalaki sa Ai at sa Bethel ay sumama sa paghabol sa mga Israelita at naiwang walang bantay ang lungsod. Noon sinabi ni Yahweh kay Josue, ituro mo sa Ai ang iyong sibat.
Ito'y ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ganoon nga ang ginawa ni Josue. Pagkataas ng kanyang kamay, naglabasan ang mga tauhan niya sa kanilang pinagtataguan. Pinasok nila ang lungsod at sinunog iyon. Nang lumingon ang mga taga-Ai, nakita nilang abot sa langit ang usok na nagmumula sa lungsod. Hindi naman sila makasulong o makaurong, bigla silang hinarap ng mga Israelitang hinahabol nilang patungo sa ilang. Sapagkat nang makita ni Josue at ng mga Israelita na ang mga kasama nilang nakakubli, pumasok na sa lungsod at ito'y nasusunog na, bumalik sila at pinagpapatay ang mga taga-Ai. Dumagsa rin buhat sa lungsod ang mga Israelitang pumasok doon, kaya't ganap na napalibutan ang mga taga-Ai. Namatay silang lahat, at walang nakaligtas o nakatakas ni isa man. Ang hari lang ang banihag nilang buhay at dinala kay Josue. Napatay nga ng mga Israelita ang lahat ng humabol sa kanila. Pagkatapos, bumalik sila sa lungsod at nilipol din ang lahat ng naiwan doon. Nang araw na iyon ay pinuksa nila ang lahat ng tao sa Ai, at may 12,000 ang namatay. Patuloy na itinuro ni Josue sa Ai ang kanyang sibat hanggang sa mapatay ang lahat ng tag-Aron. Walang kinuha ang mga Israelita mula sa lungsod kundi ang mga baka at mga ari-arian, ayon sa sinabi ni Yahweh kay Josue. Sinunog ni Josue ang Ai at iniwang wasak tulad ng makikita hanggang sa ngayon. Ipinabitay niya ang hari sa isang punong kahoy, at pinabayaan doon ang bangkay hanggang sumapit ang dilim. Paglubog ng araw, ipinababa niya ang bangkay at ipinatapon sa may pintuan ng lungsod. Pinatabunan niya iyon ng malalaking bato na makikita pa roon magpahanggang ngayon. Binasa ang kautusan sa bundok ng Ebal. Nagtayo si Josue ng isang altar sa bundok ng Ebal para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Mga batong hindi tinapyas ng pait ang ginamit niya sa altar ayon sa bilin ni Moises at nasasad sa kautusan. Sa ibabaw ng altar na iyon ay nag-alay sila kay Yahweh ng mga handog na sinusunog at mga handog na pinagsasaluhan. Sa lugar na iyon, sa harapan ng buong Israel, iniukit ni Josue sa mga bato ng altar ang kopya ng kautusang isinulat ni Moises. Lahat ng Israelita, kasama ang mga matatanda, ang mga pinuno, at ang mga hukom, at pati ang mga dayuhang kasama nila, ay tumayo sa magkabilang panig ng kaba ng tipan ni Yahweh, paarap sa mga paring Levita na may dalanyon. Ang kalahati ng bayan ay tumayo sa tapat ng bundok ng Gerizim, at ang kalahati sa tapat ng bundok ng Ebal. Ganito ang utos ni Moises na gagawin nila pagsapit ng panahong tatanggapin na nila ang pagbabasbas. Sa sandaling iyo'y binasa ni Josue ang kautusan, ang mga pagpapala at ang mga sumpa, ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan. Isa-isang binasa ni Josue ang mga kautusan sa lahat ng taong naroon, pati sa mga babae at mga bata, at sa mga dayuhang kasama nila. Josue Kapitulo 9. Nilinlang ng mga taga-Gibeon si Josue. Ang mga tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng mga hari sa ibayo ng Jordan, sa kaburulan, sa kapatagan, at sa baybayin ng dagat Mediteraneo hanggang sa Lebanon, sa dulong Hilaga. Ang mga haring ito ng mga Heteo, ng mga Amoaryo, ng mga Kananiyo, ng mga Perezeo, ng mga Havita, at ng mga Jebuso ay nagsama-sama upang lusubin si Josue at ang bayang Israel. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Ai, umisip sila ng paraan upang malinlang si Josue. Nagdala sila ng pagkain at kinargahan nila ang kanilang mga asno ng mga lumang sako at mga sisidlang balat na tagpi-tagpi. Nagsuot sila ng mga pudpod at butas-butas na sandalyas, at damit na gula-gulanit. Matigas na at amagin pa ang baon nilang tinapay. Pumunta sila kay Josue sa kampo ng Israel sa Gilgal. Ganito ang sabi nila kay Josue at sa kasama niyang mga pinuno ng Israel, kami po'y galing pa sa malayong lupain, nais po naming makipagkasundo sa inyo. Ngunit sumagot ang mga pinuno ng Israel, baka kayo'y mga taga rito.
Hindi kami maaaring makipagtipan sa inyo. Nagmakaawa sila kay Josue, handa po kaming maglingkod sa inyo. Tinanong sila ni Josue, sino ba kayo? Saan kayo galing? At ganito ang kanilang salaysay, buhat po kami sa napakalayong lupain. Nagsadya po kami sa inyo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol kay Yahweh, na inyong Diyos. Narinig po namin ang ginawa niya sa Ehipto. Nalaman din po namin ang ginawa niya sa dalawang haring Amo-Aryo sa silangan ng Jordan, kay Sihon na hari ng Hisbon at kay Og na hari ng Bashan, na nakatira sa Astarot. Kaya't isinugo po kami ng aming matatanda at mga kababayan. Nagdala po kami ng baon at naglakbay hanggang dito upang makipagkita sa inyo at paabutan sa inyo na kami handang maglingkod sa inyo. Marapatan po sana ninyong makipagkasundo sa amin. Tingnan po ninyo ang tinapay na baon namin. Mainit pa po iyan nang umalis kami sa amin. Ngunit ngayoy matigas na at amagin. Bago pa rin ang mga sisidlang balat na iyan ng aming lagyan. Tingnan po ninyo, sira-sira at tagpi-tagpi na ngayon. Gula-gulanit na po itong aming kasuotan at pudpud na itong aming sandalyas dahil sa kalayuan ng aming nilakbay. Tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain ngunit hindi man lamang sumangguni kay Yahweh. Kaya't nakipagkasundo sa kanila si Josue at nangako na hindi sila papatayin. Sumang-ayon din sa kasunduan ang mga pinuno ng Israel. 3 araw pagkatapos pagtibayin ang kasunduan, nalaman ng mga Israelita na hindi pala taga-malayo ang mga taong iyon, kundi tag-aron din sa lupaing iyon. Kaya lumakad sila, at pagkatapos ng 3 araw ay natagpuan nila ang mga tinitirhan ng mga taong iyon, ang mga lungsod ng Gibeon, Sephira, Beerot at lungsod ng Jerem. Ngunit hindi magawang patayin ng mga Israelita ang mga taong iyon sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nanumpa sa kanila sa pangalan ni Yahweh. At nagreklamo ang buong bayan laban sa pangyayaring iyon. Kaya't nagpaliwanag ang mga pinuno, nakipagkasundo kami sa kanila sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi natin sila maaaring saktan. Kailangang igalang natin ang kanilang buhay, kung hindi, baka tayo parusahan ng Diyos dahil sa sumpang aming binitiwan sa kanila. Hayaan ninyo silang mabuhay. Gagawin natin silang tagapangahoy at tagaigib. Ipinatawag naman ni Josue ang mga taga-Gibeon at kanyang sinabi, bakit ninyo kami nilinlang? Bakit ninyo sinabing kayo'y taga-malayo, gayong taga-rito pala kayo? Dahil sa ginawa ninyo, isinusumpa kayo ng Diyos. Buhat ngayon, magiging alipin namin kayo, tagapangahoy at tagaigib sa bahay ng aking Diyos. Sumagot sila, ginawa po namin iyon sapagkat napatunayan namin na talagang iniutos ni Yahweh, na inyong Diyos, sa lingkod niyang si Moises na ipamahagi sa inyo ang mga lupaing ito at lipulin ang lahat ng taong nakatira dito. At ngayong kayo nga'y dumating na, natatakot po kaming baka kami lipulin ninyo. Kami po'y nasa ilalim ng inyong kapangyarihan ngayon. Gawin po ninyo sa amin ang inyong mamarapatin. Kaya't ipinagtanggol ni Josue ang mga taong iyon at hindi pinabayaang patayin ng mga Israelita. Subalit sila'y ginawa niyang mga alipin, tagapangahoy at tagaigib sa altar ni Yahweh. Nananatili sila sa kalagayang iyon hanggang ngayon, at naglilingkod sa altar ni Yahweh saan man sila kailanganin. Josue Kapitulo 10. Nalupig ang mga Amo-Aryo. Nabalitaan ni Adoni-Sedec, hari ng Jerusalem, na sinakop at tinupok ni Josue ang lungsod ng Ai. Nabalitaan din niya ang ginawa ni Josue sa hari at mga mamamayan ng Ai, at ang ginawa niya sa hari ng Jericho at sa mga tag-Aron. Nalaman din niya na ang mga taga-Gibeon ay nakipagkasundo at naninirahang kasama ng mga Israelita. Labis itong ikinabahala ng mga taga-Jerusalem, sapagkat ang Gibeon ay kasinlaki ng mga lungsod na may sariling hari, higit na malaki kaysa Ai, at magigiting ang mga mandirigma nito. Kaya nagpadala ng mensahe si Adoni-Sedec kay Hoham, hari ng Hebron, kay Pirim, hari ng Jarmuth, kay Japhia, hari ng Lachish, at kay Debir, hari ng Eglon.
Ganito ang kanyang ipinasabi, kailangan namin ang inyong tulong. Kailangang salakayin natin ang Gibeon sapagkat ang mga tag-Aron ay nakipagkasundo kay Josue at sa mga Israelita. Nagkaisa nga ang 5 haring Amo-Aryo, ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmuth, ng Lachish at ng Eglon, at pinaligiran nila at sinalakay ang Gibeon. Tinulungan ni Josue ang mga taga-Gilgal. Nagpasabi naman kay Josue sa kampo ng Gilgal ang mga taga-Gibeon, huwag po ninyong pabayaan itong inyong mga abang alipin. Pumarito po kayong madali upang kami saklalahan. Iligtas ninyo kami. Pinagtutulong-tulungan po kami ng lahat ng mga haring Amoreong naninirahan sa kaburulan. Kaya nga't dumating si Josue buhat sa Gilgal, kasama ang kanyang buong hukbo pati ang magigiting niyang mandirigma. Sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot sa kanila. Ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay. Wala ni isa man sa kanilang makakatalo sa inyo. Magdamag na naglakbay si Josue at ang kanyang hukbo buhat sa Gilgal at bigla nilang sinalakay ang mga Amo-Aryo. Niloob ni Yahweh na magulo ang mga ito dahil sa takot nang makita ang hukbo ng Israel. Nilipol sila ng mga Israelita sa Gibeon, hinabol sila sa paglusong ng Beth-horon hanggang sa Azekah at sa Makeda. Samantalang tumatakas sila sa paghabol ng mga Israelita, pinaulanan sila ni Yahweh ng malalaking tipak ng yelo buhat sa langit, umabot ito hanggang sa Azekah at napakaraming namatay. Mas marami pa ang namatay sa pagbagsak ng yelo kaysa tibak ng mga Israelita. Tumigil ang araw at ang buwan. Noong araw na ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amo-Aryo, nakipag-usap si Josue kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na naririnig ng buong bayan. Huminto ka, araw, sa tapat ng Gibeon, at ikaw rin, buwan, sa libis ng Ayalon. Tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi ba't nasusulat ito sa aklat ni Jasher? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Kailan may hindi pa nangyari at hindi na muling mangyayari na si Yahweh ay sumunod sa isang tao at nakipaglaban sa panig ng Israel. Pinuksa ang mga Amo-Aryo. Pagkatapos nito, si Josue at ang mga tauhan niya ay bumalik sa Gilgal. Nakatakas ang 5 hari at nagtago sa yungib ng Makeda. Ngunit may nakaalam na doon sila nagtago, at ito'y ipinasabi kay Josue. Kaya't iniutos ni Josue, takpan ninyo ng malalaking bato ang bunganga ng yungib at inyong pabantayan iyon. Ngunit huwag kayong titigil doon. Habulin ninyo ang kaaway, unahan sila at harangin upang huwag makapasok sa kani-kanilang lungsod. Inilagay na sila ni Yahweh sa inyong kapangyarihan. At silang ay pinuksa ni Josue at ng kanyang mga kawal kahit may ilang nakatakbo at nakapasok sa mga napapaderang lungsod. At bumalik na sa kampo sa Makeda ang lahat ng mga kawal ni Josue. Buhat noon, wala nang nang-ahas magsalita laban sa mga Israelita. Iniutos ni Josue sa kanyang mga tauhan, alisin ninyo ang nakatakip na bato sa bunganga ng yungib, ilabas ninyo ang 5 haring iyon at iharap sa akin. Ganoon nga ang ginawa nila. Inilabas sa yungib ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmuth, ng Lachish at ng Eglon. Nang nasa harapan na ni Josue ang 5 hari, tinipon niya ang kanyang mga mandirigma at iniutos sa mga pinuno, halikayo. Tapakan ninyo sa leeg ang mga haring ito. At ganoon nga ang ginawa nila. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, huwag kayong matatakot o panghihinaan ng loob. Ganito ang gagawin ni Yahweh sa lahat ng inyong mga kaaway. Ang 5 hari ay ipinapatay ni Josue at maghapong ibinitin sa 5 punong kahoy. Nang palubog na ang araw, iniutos ni Josue na ibaba sila sa pagkakabitin at ipinatapon sa yungib na pinagtaguan nila. Ang bunganga ng yungib ay pinatakpan ng malalaking bato na naruroon pa magpahanggang ngayon. Sinakop ni Josue ang buong bayan ng mga Amo-Aryo. Nang araw ding iyon, nasakop ni Josue ang Makeda at pinatay ang hari roon.
Nilipol din niya ang buong bayan at wala siyang itinirang buhay isa man. Ginawa niya sa hari ng Makida ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Buhat sa Makida, sinalakay naman ni Josue at ng mga Israelita ang Libna. Ibinigay rin ni Yahweh sa kanilang kapangyarihan ang hari at ang lahat ng mamamayan doon. Pinatay nilang lahat ang mga tag-Aron, at walang itinira isa man. Ginawa ni Josue sa hari ng Libna ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Pagkatapos nito, kinubkob naman at sinalakay ni Josue at ng mga Israelita ang Lachish. Sa ikalawang araw ng labanan, muli silang pinagtagumpay ni Yahweh. Nilipol din nila ang lahat ng tag-Aron tulad ng ginawa nila sa Libna. Si Horem, na hari ng Gezer, ay sumaklolo sa mga taga-Lachish. Ngunit tinalo rin sila ni Josue at walang itinirang buhay sa kanyang mga tauhan. Buhat sa Lachish, kinubkob at sinalakay ni Josue at ng mga Israelita ang Eglon. Sa araw ring iyon, nasakop nila ang Eglon at pinatay ang lahat ng tag-Aron, tulad ng ginawa nila sa Lachish. Pagkatapos nito, si Josue at ang buong hukbo ng Israel ay umakyat sa mga bulubundukin at sinalakay nila ang Hebron. Nasakop nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng tag-Aron, buhat sa hari hanggang sa kahuli-hulihang mamamayan. Gayon din ang ginawa nila sa mga karatig bayan ng Hebron. Sinunog nila ang lungsod at walang iniwang buhay, gaya ng ginawa nila sa Eglon. Hinarap naman ni Josue at ng buong hukbo ng Israel ang Debir. Sinakop nila ang lungsod at ang mga karatig bayan nito. Pinatay nila ang hari at nilipol ang lahat ng mamamayan. Ginawa rin nila sa Debir ang ginawa nila sa Hebron, sa Libna, at sa kanilang mga hari. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain, ang kaburulan sa silangan, ang mga nasa paanan ng mga bundok sa kanluran, pati ang mga lupain sa katimugan. Natalo nila ang mga hari sa mga lugar na ito at nilipol ang lahat ng naninirahan doon, at walang itinirang buhay ayon sa ipinag-utos ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sinakop ni Josue ang lahat ng lupain buhat sa Cades Barnea hanggang sa Gaza, pati ang nasasakupan ng Goshen hanggang sa Gibeon sa Dakong Hilaga. Sinakop niya ang lahat ng mga lupain at mga kahariang ito sa loob lamang ng isang tuloy-tuloy na pananalakay sapagkat si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay kasama ng mga Israelita sa kanilang pakikipaglaban. Pagkatapos, bumalik si Josue at ang buong hukbo ng Israel sa kampo ng Gilgal. Josue Kapitulo 11. Tinalo ni Josue si Jaban at ang mga kasama nito. Nang mabalitaan ni Jaban, hari ng Hazor, ang ganitong mga pangyayari, nagpasabi siya kay Jobab, hari ng Medan, at sa mga hari ng Simron at Aksaph. Pinabalitaan din niya ang mga hari sa kaburulan sa Dakong Hilaga, sa kapatagan ng Jordan, sa timog ng lawa ng Sineray at sa kapatagan hanggang sa baybayin ng Dor sa gawing kanluran. Nagpasabi rin siya sa mga Kananiyo sa magkabilang panig ng Ilog Jordan, sa mga Amoaryo, Heteo at Perezeo. Nagpadala rin siya ng mensahe sa mga Jebuso na naninirahan sa kaburulan, at sa mga Havita na naninirahan sa paanan ng bundok Hermon, sa lupain ng Mispa. Dumating lahat ang mga haring iyon, kasama ang kanilang mga sandatahang lakas. Halos sindami ng buhangin sa tabing dagat ang bilang ng kanilang hukbo. Napakarami rin ng kanilang mga kabayo at mga karwaheng pandigma. Nagkaisa ang mga haring iyon na pag-isahin ang kanilang mga puwersa at sama-sama silang nagkampo sa may batisa ng Merem upang salakayin ang Israel. Ngunit sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot sa kanila. Asahan mo, bukas sa ganito ring oras, lilipulin ko silang lahat para sa Israel. Lalagutan ninyo ng litid upang mapilay ang kanilang mga kabayo at susunugin ang kanilang mga karwahe. Kaya't sila'y biglang sinalakay ni Josue at ng kanyang mga kawal sa may batis ng Merem. Pinagtagumpay ni Yahweh ang mga Israelita. Hinabol nila ang mga kaaway hanggang sa dakilang Sidan at sa Misrephomaim sa gawing hilaga, at hanggang sa libis ng Mispa sa gawing silangan.
Nagpatuloy ang labanan hanggang walang natirang buhay sa mga kaaway. Ginawa sa kanila ni Josue ang utos ni Yahweh, pinilaya niya ang mga kabayo at sinunog ang kanilang mga karwahe. Pagkatapos, bumalik si Josue, sinakop ang Hazor at pinatay ang hari roon. Nang panahong iyon, ang Hazor ang kinikilalang pinakamakapangyarihang lungsod sa mga kahariang iyon. Sinunog ng mga Israelita ang lungsod at pinatay ang lahat ng tag-Aron, walang itinira ni isa man. Natalo ni Josue ang lahat ng mga haring iyon at sinakop ang kanilang mga lungsod. Pinatay niyang lahat ang mga tao roon, gaya ng iniutos ni Moises na lingkod ni Yahweh. Maliban sa Hazor na sinunog ni Josue, hindi sinunog ng mga Israelita ang mga lungsod na nasa burol. Sinamsam ng mga Israelita ang kanilang mahahalagang kagamitan at mga baka. Ngunit pinatay nila ang mga tao roon at walang itinirang buhay. Ito ang utos na ibinigay ni Yahweh kay Moises at ibinigay naman ni Moises kay Josue. Tinupad ni Josue ang lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Sinakop ni Josue ang buong lupain. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain iyon, ang kaburulan at ang mga nasa paanan ng bundok na nasa hilaga at timog, ang buong saklaw ng Goshen, at ang tuyong bahagi sa katimugan nito, pati ang kapatagan ng Jordan. Buhat sa bundok Halek paahon sa Seir hanggang sa Balgad sa kapatagan ng Lebanon, sa may paanan ng bundok Hermon, ay nasakop lahat ni Josue at pinatay ang kanilang mga hari. Matagal ding dinigma ni Josue ang mga bansang ito. Walang nakipagkasundo sa Israel kundi ang mga Havita na naninirahan sa Gibeon. Ipinahintulot ni Yahweh na mahigpit silang makipaglaban sa mga Israelita, upang walang awa silang lipuling lahat at matupok ang kanilang mga lungsod, ayon sa sinabi ni Yahweh kay Moises. Nang panahon ding iyon, sinalakay ni Josue ang lahi ng mga higanti na tinatawag na mga Anesiyo sa kaburulan ng Hebron, Debir, Anab, at sa lahat ng kaburulan ng Juda at Israel. Sila'y nilipol niya, kaya't walang natirang Anesiyo sa lupain ng Israel. Sa Gaza, sa Gat at sa Asdod lamang may natirang ilan. Sinakop nga ni Josue ang buong lupaing iyon, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises, at ipinamahagi sa bawat lipi ng Israel, upang paghati-hatian ng lahat ng bumubuo ng bawat lipi. Pagkatapos nito, namuhay na ng mapayapa ang mga Israelita sa lupaing iyon. Josue Kapitulo 12. Ang mga haring natalo ng mga Israelita. Nasakop ng mga Israelita ang lupain sa silangan ng Ilog Jordan, buhat sa Ilog Arnon hanggang sa bundok ng Hermon, at nalupig nila ang mga hari roon. Ang unay si Sihon, ang hari ng mga Amoaryo, na nanirahan sa Hisbon. Sakop niya buhat sa bayan ng Aror sa Ilog Arnon, pati ang kalahati ng libis nito, hanggang sa batis ng Jabok sa may hangganan ng mga Amonita. Sa makatuwid, sakop niya ang kalahati ng Gilead, gayon din ang Araba sa gawing silangan ng Jordan, buhat sa gilid ng lawa ng Sineray patungo sa Beth Jessimo sa gawing silangan, hanggang sa dagat na patay tuloy sa paanan ng bundok ng Pisga papuntang timog. Nalupig din nila si Haring Og ng Bashan, isa sa ilang natira sa lahi ng mga higanti. Nanirahan ang haring ito sa Astarot at sa Edrei. Sakop niya ang kabundukan ng Hermon, ang Saleka, ang buong Bashan hanggang sa lupain ng mga Jezuaryo at mga Maakateo. Kasama pa rin ang nasasakupan niya ang kalahati ng Gilead, karatig ng lupain ni Sihon na hari ng Hisbon. Ang dalawang ito'y nilupig ng mga Israelita, sa pamumuno ni Moises. Ibinigay ni Moises na lingkod ni Yahweh ang mga lupain nila sa lipi ni Ruben, ni Gad at sa kalahati ng lipi ni Manases. Ang mga haring natalo ni Josue. Sa pamumuno ni Josue, tinalo ng mga Israelita ang mga hari sa kanluran ng Ilog Jordan, buhat sa Balgad, sa kapatagan ng Lebanon hanggang sa bundok ng Halek, sa pag-ahon ng bundok Seir. Ang kanilang mga lupai pinaghati-hati ni Josue sa mga lipi ng Israel upang maging pag-aari ng mga ito habang panahon.
Saklaw ng mga lupaing iyon ang Kaburulan, ang mga kapatagan, ang Araba, ang paanan ng mga bundok, ang Ilang, at ang Negev. Doon naninirahan ang mga Heteo, Amoaryo, Kananiyo, Perezeo, Havita at Jebuso. Ito ang mga haring tinalo ng Israel sa pamumuno ni Josue, ang mga hari ng Jericho at ng Ai na malapit sa Bethel, ang mga hari ng Jerusalem at Hebron, ng Jarmet at ng Lachish, ng Eglon at ng Gezer, ng Debir at ng Gider, ng Horma at ng Arad, ng Libna at ng Adullam, ng Maseda at ng Bethel, ng Tapua at ng Hefer, ng Aphek at ng Las-Aaron, ng Maidan at ng Hazor, ng Simron Meron at ng Aksaf, ng Tonak at ng Megiddo, ng Cades at ng Jonim sa Carmelo, ng Dor sa baybayin ng Dor, ang hari ng mga Goyim sa Galilea, at ang hari ng Terza. Lahat-lahat ay 31 hari. Josue Kapitulo 13. Ang mga lupaing hindi pa nasasakop. Matandang-matanda na noon si Josue. Sinabi sa kanya ni Yahweh, matandang-matanda ka na ngunit malaki pang bahagi ng lupaing ito ang kailangan pang sakupin. Ito ang mga hindi pa ninyo nasasakop, ang lupain ng mga Filisteo at ang lupain ng mga Jezuaryo, buhat sa batis ng Sihor sa tabing silangan ng Ehipto hanggang sa Ekron ay itinuturing na lupain din ng mga Kananiyo kahit ito'y sakop ng mga haring Filisteo na nakatira sa Gaza, sa Asdod, sa Ashkelon, sa Gat, at sa Ekron, ang lupain ng mga Aveo sa Dakong Timog, at ang lupain ng mga Kananiyo, buhat sa Merara na tinitirhan ng mga taga-Sidan hanggang sa Aphek, sa may hangganan ng mga Amoaryo, ang lupain ng mga Jebalita at ang buong silangan ng Lebanon, buhat sa Balgad sa paanan ng bundok ng Hermon hanggang sa pagpasok ng Hamet. Kasama rin dito ang lupain ng mga taga-Sidan na naninirahan sa kaburulan ng Lebanon hanggang sa Misrephomaim. Pagdating ninyo roon, palalayasin kong lahat ang mga naninirahan doon. Hatiin mo sa mga Israelita ang mga lupaing ito, ayon sa sinabi ko sa iyo. Ipamahagi mo ngayon ang lupaing ito sa 9 na lipi at sa kalahati ng lipi ni Manases, mga lupaing ibinigay sa mga lipi ni Ruben, Gad at Manases. Ang mga lipi ni Ruben, Gad at ang kalahati ng lipi ni Manases ay binigyan na ni Moises ng kanilang lupain sa gawing silangan ng Jordan. Ang saklaw nila'y mula sa Aror, na nasa tabi ng kapatagan ng Arnon, at mula sa bayang nasa gitna ng Libis patungo sa Hilaga, kasama ang mga mataas na kapatagan ng Medeba hanggang sa Diban. Saklaw rin ang lahat ng lunsod na sakop ni Haring Sihon ng mga Amoaryo, na nakatira sa Hisbon, tuloy sa hangganan ng Aman. Sakop pa rin ang Gilead, ang lupain ng mga Jezuaryo at mga Maakateo, ang kabundukan ng Hermon at ang buong Bashan hanggang Saleka. Sakop din ang kaharian ni Og na hari ng Astaroth at Edrei. Ang haring ito ang kaisa-isang nalabi sa lahi ng mga higanti na tinalo ni Moises at pinalaya sa lupaing iyon. Ngunit hindi pinaalis ng mga Israelita ang mga Jezuaryo at mga Maakateo. Naninirahan pa ang mga ito sa Israel hanggang ngayon. Ang lipi ni Levi ay hindi binigyan ni Moises ng bahagi sa lupain. Sa halip, ang tatanggapin nila'y ang bahaging kukunin sa mga handog ng sambayanan para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, ayon sa sinabi niya kay Moises. Binigyan na ni Moises ng kani-kanilang bahagi sa lupain ang lipi ni Ruben, ayon sa kani-kanilang angkan. Sakop nila ang lungsod ng Aror na nasa gilid ng ilog Arnon, at ang bayang nasa gitna ng Libis, at ang mataas na kapatagan sa palibot ng Medeba. Sakop din nila ang Hisbon at ang lahat ng lungsod sa mataas na kapatagan, ang Diban, Bamutbal, Bet-Bal-Meon, Jahaz, Kidmo, Mephot, Kiriataim, at Sibma. Kasama pa rin ang lungsod ng Zeret Sahar na nasa burol sa gitna ng Libis, ang lungsod ng Bet-Peor, ang mga libis ng Pisga, at ang Bet-Jesimo, ang lahat ng lungsod sa mataas na kapatagan at ang lahat ng bayang saklaw ni Haring Sihon na hari ng Hisbon. Tinalo siya ni Moises pati ang mga hari ng Midian na sina Evi, Requem, Zur, Hur at Riba.
Ang mga haring ito ay sakop ni Haring Sihon at nanirahan sa lupaing iyon. Kabilang din sa mga pinatay roon ng mga Israelita ang manghuhulang si Balaam na anak ni Beor. Ang ilog Jordan ang hangganan ng lupaing napunta sa lipi ni Ruben, ayon sa kani-kanilang angkan. Ito ang mga lungsod at mga bayang napunta sa kanilang mga angkan at sambahayan. Binigyan na rin ni Moises ng kani-kanilang bahagi sa lupain ang bawat angkan sa lipi ni Gad. Napunta sa kanila ang Jazer, ang buong Gilead, at ang kalahati ng lupain ng mga Amonita hanggang sa Aror na katapat ng Raba. Sakop nila ang mga lupain buhat sa Hisbon hanggang Ramoth Mispa at Bethonem, at buhat sa Mahanaim hanggang sa mga nasasakupan ng Lodabar. Sa kapatagan naman ng Jordan ang sakop nila ay ang mga lungsod ng Beth Harem, Beth Nimrah, Suko, Zaphan at ang nalalabi sa kaharian ni Sihon na hari ng Hisbon. Saklaw nga nila ang buong lupain sa gawing silangan buhat sa ilog Jordan, at tuloy sa lawa ng Galilea sa gawing hilaga. Ito ang mga lungsod at bayang ibinigay sa mga angkan ng lipi ni Gad. Binigyan na rin ni Moises ng bahagi sa lupain ang mga angkan ng kalahati ng lipi ni Manases. Sakop nila ang Mahanaim at ang buong teritoryo ni Haring Og sa lupain ng Bashan. Kasama rin ang lupain nila ang 60 bayan ng Bashan na sakop ng Jer. Sakop rin nila ang kalahati ng Gilead at ang mga lungsod ng Astarot at Edrei sa kaharian ni Og sa Bashan. Ito ang mga lupaing ibinigay sa mga angkang bumubuo ng kalahati ng angkan ni Makir na anak ni Manases. Ganito ipinamahagi ni Moises ang mga lupain sa silangan ng Jericho at ng ilog Jordan noong sila'y nasa kapatagan ng Moab. Ngunit hindi niya binigyan ng lupa ang lipi ni Levi sapagkat ang bahagi nila ay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Josue Kapitulo 14. Ang paghahati ng Canaan. Ang mga lipi ng Israel ay nakatanggap ng lupang pamana ng masakop nila ang Canaan. Ang paring si Eleazar at si Josue na anak ni Nun, katulong ang mga pinuno ng angkan ng bawat lipi, ang naghati ng lupain ng Canaan para sa mga Israelita. Ang paghahati ay isinagawa sa pamamagitan ng palabunutan, ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. 9 lipi na lamang ang binigyan nila ng kani-kanilang bahagi sa lupain. Ang 2 lipi at kalahati na bigyan na ni Moises ng kanilang bahagi sa silangan ng Jordan. Hindi rin kabilang sa 9 lipi at kalahati ang mga Levita. Hindi sila binigyan ng lupain. Sa halip, binigyan sila ng mga lungsod na matitirhan at mga kaparangan sa paligid para sa kanilang mga bakahan at mga kawan. Sa kabilang dako, ang mga nagmula sa lahi ni Jose ay pinagdalawang lipi, ang lipi ni Manases at ang lipi ni Ephraim. Pinaghati-hatian nga ng mga Israelita ang lupaing iyon ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Ibinigay kay Caleb ang Hebron. Lumapit noon kay Josue sa Gilgal ang ilan sa lipi ni Juda. Isa sa kanila si Caleb na anak ni Jephion, na mula sa angkan ng Senizeo. Sinabi nito kay Josue, alam mo ang sinabi ni Yahweh kay Moises na kanyang lingkod tungkol sa ating dalawa nang tayo'y nasa Cades Barnea. 40 taon pa lamang ako noon. Isinugo niya tayo buhat sa Cades Barnea upang lihim na manmanan ang lupaing ito, at iniulat ko sa kanya ang buong katotohanan. Kahit na ang bayan ay tinakat ng ibang kasama natin, buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Kaya't ipinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupang matapakan ng aking mga paa. 45 taon na ang lumipas buhat nang sabihin ito ni Yahweh kay Moises. Nooy naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y isugo ni Moises upang siyasatin ang lupaing ito. Kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulang ipinangako sa akin ni Yahweh.
Narinig mo rin na mga higanti ang nakatira doon at matitibay ang pader ng naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupaing iyon gaya ng ipinangako niya. Binasbasan nga ni Josue si Caleb na anak ni Jephunneh, at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nananatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jephunneh, na isang Senizeo, sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong unay lunsod ng Arba ang pangalan ng Hebron, bilang alaala kay Arba, ang pinakadakila sa mga Anesiyo. At nagkaroon nga ng kapayapaan sa buong lupain. Josue Kapitulo 15. Ang lupang para sa lipi ni Juda. Ang lupaing napapunta sa lipi ni Juda ay mula sa dulo ng Edom at hanggang sa ilang ng Zin sa kaduluhan sa gawing timog. Ito ang pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Nagmula ang hangganan ng lupaing ito sa timog ng dagat na patay, nagtuloy sa landas ng Akrabam, at lumampas patungo sa ilang ng Zin. Buhat do'y umahan sa Cades Barnea, nagdaan ng Hezron, nagtuloy sa Adar at Lom-ikong patungo sa Karka. Matapos tahakin ang Asmona, tinunton ang batis ng Ehipto at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Ito ang hangganan ng Juda sa timog. Sa gawing silangan ng hangganan ng lupaing ito'y ang dagat na patay hanggang sa bunganga ng Jordan. Dito naman nagsimula ang hangganang Hilaga. Umahan ito sa balikat ng Beth Hogla, dumaan sa hilaga ng Beth Araba at nagtuloy sa bato ni Bohan, na anak ni Ruben. Buhat sa libis ng kaguluhan, umahan sa Debir at nagtuloy sa hilaga. Lumiko ito patungong Gilgal na nasa tapat ng pag-ahon sa Adyumim sa timog ng libis, tumawid ng batis ng Enshims at nagtuloy sa batis ng Enrogel. Buhat dito'y paahong tinahak ang libis ng Ben Hinnom na nasa timog ng burol ng mga Jebuso, na tinatawag ding Jerusalem. Umahan uli patungo sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng kanluran ng libis ng Ben Hinnom at sa dulong hilaga ng libis ng Rephaim. Buhat sa taluktok ng bundok ay Lom-ikong patungo sa batis ng Neftoa, at lumabas sa mga lunsod sa bundok ng Ephron, at bumaling na papuntang Bala, na tinatawag ding lunsod ng Jerem. Umikot sa kanluran ng Bala patungo sa bundok ng Seir, nagdaan sa libis na hilaga ng bundok Jerem, na tinatawag ding Kesalon, lamusong na patungong Beth-Semes, at nagtuloy sa Timna. Buhat naman dito, umahan sa libis ng bundok sa hilaga ng Ekron at bumaling na papuntang Sikron. Tinahak ang bundok ng Bala, lumabas sa Jabneel, at nagtapos sa dagat Mediteraneo na siyang naging hangganan sa kanluran. Ito ang mga hangganan ng lupaing napapunta sa lipi ni Juda na pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Sinakop ni Caleb ang Hebron at Debir. Gaya ng sinabi ni Yahweh kay Josue, isang bahagi ng lupaing kaparte ng lipi ni Juda ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jephunneh. Ibinigay sa kanya ang Hebron, ang lunsod na dating sakop ni Arba na ama ni Anak. Pinalayas ni Caleb sa lupaing iyon ang tatlong anak na lalaki ni Anak, sina Sesei, Ahiman at Talmai. Pagkatapos, nilusob niya ang Debir, na noong unay tinatawag na lunsod ng Sefer. At sinabi ni Caleb, ipakakasal ko ang anak kong si Aksa sa sinumang sumalakay at sumekop sa lunsod ng Sefer. Si Othniel na anak ni Kenas na kapatid ni Caleb ang nakagawa niyon, kaya't si Aksai ipinakasal ni Caleb kay Othniel. Nang makasal na ang dalawa, sinabi ni Othniel sa asawa na humingi ng isang bukirin kay Caleb na kanyang ama. Pumunta nga si Aksa kay Caleb, at pagkababa sa asnong sinasakyan, tinanong siya ni Caleb, anong kailangan mo? Sumagot si Aksa, bigyan mo po ako ng makukunan ng tubig, sapagkat lupang tigang ang ibinigay mo sa akin. Kaya't ibinigay sa kanya ni Caleb ang mga bukal sa gawing itaas at sa gawing ibaba. Ang mga lunsod ng Juda. Ito ang mga lupaing napapunta sa lipi ni Juda, at pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Ang mga lunsod na nasa kadulo-duluhang timog, sa may hangganan ng Edom ay ang Kabzeel, Ader at Jager, Sina, Damona at Adada, Cades, Hazor at Itnem, Ziph, Telem at Bealot, Hazor Hadata, Kiryot Hizron, na tinatawag ding Hazor, Amam, Shama at Molada, Hazar Goda, Hismon at Beth Pelet, Hazar Shual, Beersheba at Bizotia, Bala, Ayem at Ezem, Eltelad, Cecil at Horma, Ziklag, Madmana at Sansana, Labaot, Silhim, Ayin at Ramon, 29 na lunsod, kasama ang mga nayon sa palibot. Ang mga lunsod sa kapatagan ay ang sumusunod, Estaol, Zora at Asina, Zanoa, Enganem, Tapua at Enem, Jarmat, Adullam, Soko at Asika, Saraim,
Adetaim, Gedera at Gederotaim. Lahat-lahat ay 14 na lungsod pati ang mga nayong nasa paligid. Kasama rin ang mga sumusunod, Zinan, Hadasa at Migdalgad, Dilan, Mispa at Joktil, Lokis, Boskat at Eglon, Kaban, Damam at Kitlis, Gidrot, Bet-Dagan, Noma at Mokida, 16 na lungsod, kasama ang mga nayong nasa paligid. Kabilang din ang Libna, Iter at Asan, Jephta, Asina at Nezeb, Kela, Akzeb at Maresa, 9 na lungsod at ang mga nayon sa palibot. Gayon din ang lungsod ng Ekron at ang mga bayan at nayon sa paligid, ang lahat ng mga lungsod sa malapit sa Asdod buhat sa Ekron hanggang sa dagat Mediteraneo. Kasama rin ang mga lungsod ng Asdod at Gaza, at ang mga bayan at nayong sakop nila hanggang sa batis ng Ehipto at baybayin ng dagat Mediteraneo. Sa kabululan naman ay ang mga lungsod ng Semir, Jetir, Soko, Dana, Kiryat Sana, na tinatawag ding Debir, Anab, Estemoa at Anim, Goshen, Holan at Gilo, 11 lungsod, kasama pati ang kanilang mga nayon. Gayon din ang Arab, Duma at Ashan, Janem, Bet Tapua at Afek at Hamta, lungsod ng Arba o Hebron at Sayor, 9 na lungsod kasama ang mga nayon sa paligid. Kabilang pa rin ang Maon, Carmelo, Ziph at Juta, Jezreel, Jokdim at Zanoa, Cain, Gabaa at Timna, 10 lungsod at ang mga nayon sa paligid. Halol, Bethsur at Geder, Mira, Beth-Ano at Elkon, 6 na lungsod, kasama ang kanilang mga nayon. Kasama rin ang lungsod ng Balk o lungsod ng Jerem, at ang Raba, 2 lungsod kasama ang kanilang mga nayon. Sa ilang naman, ang Bet-Araba, Midan at Sekoka, Nibsan, ang lungsod ng Asin at Engedi, 6 na lungsod, kasama pati ang mga nayon sa paligid nila. Ngunit hindi napaalis ng lipi ni Juda ang mga Jebuso na naninirahan sa Jerusalem, kaya hanggang ngayon kasama nilang naninirahan doon ang mga ito. Josue Kapitulo 16. Ang lupain para sa lipi ng Ephraim at Manases. Ang lupaing napapunta sa angkan ni Jose ay nagsisimula sa Jordan sa tapat ng Jericho, sa silangan ng batis ng Jericho, papunta sa Ilang, at umahon sa kaburulan hanggang sa Bethel. Buhat sa Bethel ay nagtuloy sa Luz at nilakbay ang Atarot na lupain ng mga Arkita, bumagpakanluran sa lupain ng mga Japletita, nagdaan sa hangganan ng Timog Beth-Horon, tumuloy ng Gezer, at nagwakas sa dagat Mediteraneo. Ito ang lupaing napapunta sa angkan ni Jose sa mga lipi ni Ephraim at Manases. Ang hangganang silangan ng lupaing napunta sa lipi ni Ephraim ay ang Atarot Adar hanggang sa hilagang Beth-Horon. Buhat doon ay naglakbay sa timog ng Mikmito at nagtungo sa dagat Mediteraneo. Sa gawing silangay Lamikong patungo sa Taan at Silo, at buhat do'y nagtuloy sa may silangan ng Janoa. Lumampas ng Janoa at bumab sa Atarot at Nara, nagdaan sa tabi ng Jericho at nagtapos sa Jordan. Pumakanluran buhat sa Tapua, na may bay ng batis ng Kana, at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Ito ang lupaing napapunta sa lipi ni Ephraim, bukod sa mga bayan at nayong ibinigay sa kanila sa nasasakupan ng lupain ng lipi ni Manases. Hindi na nila pinaalis ang mga Kananiyong nakatira sa Gezer, kaya may mga Kananiyong naninirahan sa Ephraim hanggang ngayon. Subalit sa pilitang pinagtrabaho ang mga ito bilang mga alipin. Josue Kapitulo 17. Isang bahagi ng lupain ang ibinigay sa lipi ni Manases sapagkat siya'y panganay ni Jose. Ibinigay ang Gilead at Bashan kay Makir na ama ni Gilead, anak na panganay ni Manases sapagkat siya'y isang mandirigma. Binigyan din ng kani-kanilang bahagi sa lupain ang mga angkan ni na Abiezer, Helek, Asriel, Shechem, Hefer at Semida. Sila ang mga anak na lalaki ni Manases at mga pinuno ng kani-kanilang angkan. Ngunit si Zelophehad na anak ni Hefer at apo ni Gilead na anak naman ni Makir at apo ni Manases ay walang anak na lalaki. Babae lahat ang anak niya at ang pangalan nila ay Mola, Noah, Hogla, Milka at Terza. Lumapit sila kay Eleazar na pari, kay Josue na anak ni Nun at sa mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniutos ni Yahweh kay Moises na bigyan din kami ng lupain, gaya ng ginawa niya sa iba naming kapatid. Kaya't ayon sa utos ni Yahweh, binigyan din sila ng bahagi tulad ng kanilang mga kamag-anak na lalaki. Ito ang dahilan kung bakit ang lipi ni Manases ay tumanggap pa ng 10 parte, bukod sa Gilead at Bashan sa kabila ng Jordan. Binigyan din ng kanilang kaparte ang mga anak na babae. Ang Gilead ay napunta sa ibang mga anak na lalaki ni Manases. Ang lupain ng lipi ni Manases ay mula sa Asher hanggang sa Mikmeta na nasa tapat ng Shechem. Buhat doon, nagtuloy ang hangganan sa Entapua.
Talagang bahagi ng Manases ang lupain ng Tapua, ngunit ang bayan ng Tapua na nasa gilid ng hangganan ng Manases ay kabilang sa mga bayang napapunta sa lipi ni Ephraim. Ang hanggan ay nagtuloy sa batis ng Kana, na may Beirito, at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Bahagi ng Ephraim ang mga lungsod na nasa timog ng batis, kahit na malapit ang mga ito sa mga lungsod ng Manases. Ang lupain ng Ephraim ay nasa timog ng batis at ang lupain ng Manases ay nasa hilaga. Ang dagat Mediteraneo ang hangganan nila sa kanluran. Katabi ng lipi ni Manases ang Asher sa dulong hilaga at ang Isakar sa dakong silangan. Sa loob ng lupain ng Isakar at Asher ay may mga lungsod pa ring napunta sa lipi ni Manases, ang mga lungsod ng Bethshon at Iblim, pati ang mga nayon sa paligid, gayon din ang mga naninirahan sa Dor, Endor, Tonak at Megiddo, at sa kanilang mga nayon sa paligid. Ngunit hindi napaalis lahat ng mga taga-Manases ang mga naninirahan sa mga nasabing lungsod, kaya't nanatili roon ang mga Kananiyo. Subalit nang maging mas makapangyarihan ang mga Israelita, hindi na nila lubusang pinaalis ang mga Kananiyo, ngunit sa pilitan nilang pinagtrabaho ang mga ito bilang alipin. Lumapit kay Josue ang mga lipi ni Jose at kanilang sinabi, "Bakit iisang bahagi ang ibinigay mo sa amin, gayong napakarami namin sapagkat pinagpala kami ni Yahweh?" Sumagot si Josue, "Kung hindi sapat sa inyo ang kaburulan ng Ephraim, pasukin ninyo at linisan ang mga kagubatan sa lupain ng mga Perezeo at mga Refeita." Tumutol pa ang mga lipi ni Jose, "Hindi pa rin sapat sa amin ang kaburulan. Hindi naman namin kaya ang mga Kananiyo sa kapatagan sapagkat sila'y may mga karwaheng bakal, gayon din ang mga Kananiyo sa Bethshon, sa mga nayon sa paligid, at sa kapatagan ng Jezreel." Sumagot muli si Josue, "Kayo'y napakarami at makapangyarihan. Hindi lamang iisa ang magiging kaparte ninyo. Mapapasa inyo ang kaburulan. Kahit nakagubatan pa ngayon, lilinisan ninyo at titirhan ang kabuuan yun. Mapapalayas ninyo ang mga Kananiyo kahit na makapangyarihan sila at may mga karwaheng bakal." Josue Kapitulo 18. Ang paghahati sa iba pang bahagi ng lupain. Matapos nilang sakupin ang lupaing iyon, ang buong Israel ay nagtipon sa Shiloh at itinayo roon ang toldang tipanan. 7 lipi ni Israel ang hindi pa tumatanggap ng kanilang kaparte sa lupain. Kaya sinabi sa kanila ni Josue, "Kailan pa ninyo sasakupin ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno? Pumili kayo ng 3 lalaki sa bawat lipi. Lilibutan nila ang buong lupain upang gumawa ng plano sa paghahati nito para sa kanila. Pagbalik nila, hahatiin sa 7 ang buong lupain. Ngunit hindi magagalaw ang bahagi ni Juda sa timog ni ang bahagi ni Jose sa hilaga. Gagawa kayo ng plano at ilalagay roon ang kani-kanilang hangganan. Ibibigay sa akin ang plano at gagawin ko ang palabunutan ayon sa utos ni Yahweh. Hindi tatanggap ng bahagi ang mga Levite sapagkat ang bahagi nila'y ang paglilingkod kay Yahweh bilang mga pari. Ang mga lipi naman ni Gad at Ruben, at ang kalahati ng lipi ni Manases ay matatag na sa lupaing ibinigay sa kanila ni Moises sa ibayo ng Jordan. Nang humarap sa kanya ang mga napili, sinabi sa kanila ni Josue, "Lumakad na kayo at tingnan ninyo ang lupain. Gumawa kayo ng ulat at ibigay sa akin sa inyong pagbabalik. Ako ang gagawa ng palabunutan dito sa Shiloh para sa inyo, ayon sa utos ni Yahweh." Sinuri nga nila ang buong lupain, at hinati sa 7. Itinala nila ang mga lungsod at bayang saklaw ng bawat bahagi. Pagkatapos, bumalik sila kay Josue sa Shiloh. Ginawa nga ni Josue ang palabunutan ayon sa utos ni Yahweh, at sa pamamagitan nito'y binigyan niya ang bawat lipi ng kani-kanilang kaparte sa lupain. Ang bahagi ng lipi ni Benjamin. Nasa pagitan ng lupain ng lipi ni Juda at ni Jose ang lupaing napapunta sa mga angka ng lipi ni Benjamin. Sa hilaga, ang hangganan nito ay nagsimula sa Ilog Jordan, umahon sa hilaga ng Jericho, napakanluran sa Kaburulan, at nagtapos sa ilang ng Beth Aven. Buhat dito'y nagtungo sa Gulod, sa gawing timog ng Luz, na tinatawag na Bethel. Nagtuloy sa Atarat Adar, na nasa kabundukan sa timog ng Beth Horen ibaba. Buhat naman sa kanluran ng bundok na nasa timog ng Beth Horon ay lumiko papuntang timog, at nagtapos sa lungsod ng Baal, na ngayoy tinatawag na lungsod ng Jerem, isang lungsod ng lipi ni Juda. Ito ang hangganan sa kanluran. Sa timog, ang hangganan ng lupaing ito ay nagsimula sa gilid ng lungsod ng Jerem at nagtapos sa batisan ng Neftoa. Lumusong patungo sa paanan ng bundok na nasa silangan ng libis ng Ben Hinnom at hilaga ng libis ng Rephaim, tinahak ang libis ng Ben Hinnom na nasa timog ng bundok ng mga Jebuso, at nagtuloy sa Enrogel. Buhat dito'y lumusong pahilaga patungo sa Enshims.
Nagtuloy ng Jelilot na nasa tapat ng tawiran ng Adumim, at lumusong sa bato ni Bohan na anak ni Ruben. Dumaan sa hilagang gulod ng bundok ng Bet Araba, at lumusong sa Araba. Dumaan sa hilaga ng bundok ng Bet Hagla at nagtapos sa pinagtagpuan ng dagat na patay at ng ilog Jordan. Ito ang hangganan sa timog. Ang ilog Jordan naman ang hangganan sa gawing silangan. Ito ang mga hangganan ng lupaing napapunta sa lipi ni Benjamin. Ang mga lungsod na napapunta sa lipi ni Benjamin ay ang Jericho, Bet Hagla at Emek Cases, Bet Araba, Zimraim at Bethel, Avam, Para at Ofra, Kefer Ammoni, Ofni at Geba. 12 lungsod kasama ang mga nayon sa paligid. Kasama rin ang Gibeon, Rama at Beerot, Mispa, Sephira at Moza, Requem, Erpil at Tar-ala, Zela, Elef at Jebes, o Jerusalem, Gib'it, at lungsod ng Jerem, 14 na lungsod kasama ang kanilang mga nayon. Ito ang bahagi ni Benjamin ayon sa kani-kanilang mga angkan. Josue Kapitulo 19. Ang bahagi ng lipi ni Simeon. Pangalawang lumabas sa palabunutan ang bahagi ng lipi ni Simeon. Nasa loob ng lupain ng Juda ang lupaing ibinigay sa kanila. Sakop nito ang Beer-Siba, Siba at Molada, Hazer Shual, Bala at Ezem, Eltelad, Batul at Horma, Ziklag, Bet Markabat at Hazer Susa, Bet Labaot at Saruhen, 13 lungsod at bayan ang sakop nila. Kasama rin ang 4 na lungsod ng Ayin, Ramon, Iter at Asan at ang mga karatig bayan nito. Sakop nito ang mga nayon sa paligid hanggang Balat Beer o Rama ng Negev. Ito ang lupaing napunta sa lipi ni Simeon bilang bahagi nila. Ang bahaging ito ay nasa loob ng teritoryo ng Juda sapagkat ang lipi ni Juda ay tumanggap ng higit sa kanilang kinakailangan. Ang bahagi nito ay ibinigay sa lipi ni Simeon. Ang bahagi ng lipi ni Zebulun. Pangatlong lumabas sa palabunutan ang bahagi ng lipi ni Zebulun. Ang lupaing napunta sa kanila ay abot sa Sered. Buhat dito ang kanyang hangganay umahong pakanluran patungo sa Mar-ala, nagtuloy sa Dabeset, at sa Batis na nasa silangan ng Jonim. Buhat din sa Sered, ang hangganay pumisilangan hanggang sa Kislot Tabor, lumabas patungong Dab-irat, at umahon sa Jophia. Buhat doon, nagpatuloy sa Gath-Hefer, nagdaan ng Itkazin, lumabas sa Ramon, at Lom-ikong patungo sa Nea. Sa Hilaga naman, ang hangganay Lom-ikong patungo sa Han-Aton, at nagtapos sa kapatagan ng Jefteel. Ito ang mga lungsod ng Zebulun, Katet, Nahalal, Simron, Idala, Bethlehem, 12 lungsod kasama ang mga nayon nito. Ang mga lungsod na ito at ang mga nayong sakop nila ang napapunta sa lipi ni Zebulun. Ang bahagi ng lipi ni Isakar. Napunta sa lipi ni Isakar ang pang-4 na bahagi. Sakop nito ang Jezreel, Kesulot at Sonem, Hopherim, Shian at Aneeret, Rabit, Sishan at Ebes, Remet, Enganem, Enhoda at Beth-Pesis. Abot sa Tabor, sa Sahazuma at Beth-Semes ang kanyang mga hangganan, at nagtapos sa ilog Jordan. 16 na lungsod, kasama ang kanilang mga sakop na nayon, ang nasa saklaw ng lupaing ito. Ang mga lungsod at bayang ito ang bahaging napunta sa lipi ni Isakar. Ang bahagi ng lipi ni Asher. Napunta naman sa lipi ni Asher ang 5 bahagi. Sakop nito ang Helkat, Holi, Bethen at Aksef, ang Alam-elek, Amad at Misal, abot sa Carmelo at sa Sihor-Libnat ang hangganan sa kanluran. Sa pasilangan naman, ang hangganay nagtungo sa Beth-Dagan, at sa pahilaga, nagdaan sa gilid ng Zebulun at sa kapatagan ng Jefteel patungong Beth-Emek at Nael at nagtuloy sa Kabul. Saklaw pa rin sa gawing hilaga ang Ebren, Rehob, Hamon, Kana at hanggang sa dakilang Sidan. Pagkatapos, ang hangganay Lom-ikong patungo sa Rama, at nagtuloy sa Tyro, isang lungsod na napapaligiran ng pader, Lom-ikong muli patungong Hosa, at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Kasama sa hilagang silangan ng lupaing iyon ang Moalab, Atzeb, Uma, Afek at Rehob, 22 lungsod, kasama ang mga nayong sakop nila. Ang mga lungsod at nayong ito ang naging bahagi ng mga angkan ng lipi ni Asher. Ang bahagi ng lipi ni Neftali. Napunta naman sa lipi ni Neftali ang 6 na bahagi. Buhat sa Helef, sa gubat ng mga punong roble sa Zananem, ang hangganan nito'y nagtungo sa Adamineseb, lumampas ng Jabneel, nagtuloy sa Lakam at nagtapos sa Jordan. Sa pakanluran naman, ang hangganay nagtungo sa Asnet Tabor at lumampas na papuntang Hakoka. Karatig ng lupaing ito sa timog ang lupain ng Zebulun, sa kanluran ang lupain ng Asher, at sa silangan ang Juda sa kabila ng Jordan. Ito ang mga lungsod ng Neftali na may mga pader, Sidem, Ser, Hamat, Rakat, Sineray,
Adama, Rama, Hazor, Cades, Edrei, and Hazor, Giron, Migdal-el, Horem, Bet-Anat at Bet-Semes, 19 na lungsod kasama ang mga nayong sakop nila. Ang mga lungsod at nayong ito ang naging bahagi ng lipi ni Neftali. Ang bahagi ng lipi ni Dan, napapunta sa lipi ni Dan ang ikapitong bahagi. Sakop nito ang mga sumusunod, Zora, Estaol, Irsemes, Salabin, Ayalon, Itla, Ilon, Timna, Ekron, Eltek, Gibeton, Bolat, Jahod, Bene-Berek, Gat-Ramon, Mijarkon, Raycon at ang lupaing nasa tapat ng Joppa. May mga lupain para sa lipi ni Dan na hindi pa nila nasasakop. Kaya't nang kulangin sila ng lupain, sinalakay nila ang Lesem, sinakop ito at nilipol ang mga tag-Aron. Pagkatapos nilang makuha ang Lesem, pinalitan nila ang pangalan nito at tinawag na Dan, alang-alang kay Dan na kanilang ninuno. Ang mga lungsod at nayong ito ang naging bahagi ng lipi ni Dan, at pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Ang lupaing ibinigay kay Josue. Matapos tanggapin ng mga Israelita ang kani-kanilang bahagi ng lupain, binigyan naman nila si Josue na anak ni Nun ng para sa kanya. Ayon sa ipinag-utos ni Yahweh, ibinigay nila sa kanya ang lungsod na kanyang hiniling, ang Timnat Sera na nasa lupain ng Ephraim. Muli itong itinayo ni Josue at doon siya nanirahan. Ginawa ng paring si Eleazar at ni Josue na anak ni Nun ang pagbabahagi ng lupain sa pamamagitan ng palabunutan. Ginawa nila ito sa Shiloh, sa harapan ni Yahweh, sa may pintuan ng toldang tipanan, katulong ang mga pinuno ng mga angkan. Sa ganitong paraan natapos ang pagbibigay sa bawat lipi ng kani-kanilang bahagi sa lupain. Josue Kapitulo 20. Ang mga lungsod kanlungan. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sabihin mo sa bayang Israel na pumili sila ng mga lungsod kanlungan ayon sa sinabi ko kay Moises. Ang makapatay ng di sinasadya ay maaaring tumakbo roon upang makaligtas sa paghihiganti ng namatayan. Maaari siyang tumakbo sa isa sa mga lungsod na ito, humarap sa hukuman na nasa pagpasok ng lungsod, at ipaliwanag sa matatanda ang nangyari. Papapasukin siya, at doon papatirahin. Kapag sinundan siya roon ng mga nagnanais maghiganti, hindi siya isusuko ng mga tag-Aron sapagkat nakamatay siya ng kapwa Israelita ng di sinasadya at hindi bunsod ng galit. Mananatili siya roon hanggang sa litisan sa harap ng mga taong bayan, at hanggang hindi namamatay ang pinakapunong pari na nanunungkulan ng panahong iyon. Kung mangyari ito, maaari na siyang umuwi sa kanyang sariling bayan kung saan siya'y nakapatay. Pinili nga nila ang Cades sa Galilea, sa kaburulan ng Neftali, ang Shechem sa kaburulan ng Ephraim, at ang lungsod ng Arba, o Hebron, sa kaburulan ng Juda. Sa ibayo naman ng Jordan, sa kaburulang nasa silangan ng Jericho, pinili nila ang Bezer sa lupain ni Ruben, ang Ramot sa Gilead, sa lupain ni Gad, at ang Golan sa Bashan, sa lupain ni Manases. Ito ang mga lungsod kanlungan na pinili para sa mga Israelita at para sa sinumang dayuhang naninirahang kasama nila. Ang makapatay ng di sinasadya ay maaaring pumunta roon hanggang sa siya'y litisan sa harap ng mga taong bayan, upang huwag mapatay ng mga kamag-anak ng namatay. Josue Kapitulo 21. Ang mga lungsod ng mga Levita. Ang mga pinuno ng mga angkan sa lipi ni Levi ay lumapit sa paring si Eleazar, gayon din kay Josue na anak ni Nun, at sa mga pinuno ng mga angkan ng buong Israel. Nasa Shiloh pa sila noon, sa lupain ng Canaan. Sinabi nila, ipinag-utos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises na kami bigyan ng mga lungsod na matitirhan at mga pastulan sa palibot para sa aming mga kawan. Dahil dito, ang mga anak ni Levi ay binigyan nga ng mga Israelita ng mga lungsod at pastulan mula sa kani-kanilang bahagi, ayon sa utos ni Yahweh. Unang tumanggap ng mga lungsod ang mga sambahayan sa angkan ni Kohat. 13 lungsod mula sa mga lipi ni Juda, Simeon at Benjamin ang ibinigay sa mga angkan ng mga pari sa lahi ni Aaron. Ang ibang mga sambahayan sa angkan ni Kohat ay tumanggap ng 10 lungsod mula sa lipi ni Ephraim, ni Dan at sa kalahati ng lipi ni Manases. Ang mga sambahayan sa angkan ni Gershon ay binigyan ng 13 lungsod mula sa mga lipi ni Isakar, ni Asher, ni Neftali at sa kalahati ng lipi ni Manases na nasa Bashan.
Ang mga sambahayan sa angkan ni Merari ay tumanggap ng 12 lungsod mula sa mga lipi ni Ruben, Gad at Zebulun. Sa pamamagitan ng palabunutan, ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises, binigyan ng mga Israelita ang mga anak ni Levi ng mga lungsod at mga pastulan. Ito ang mga pangalan ng mga lungsod na galing sa mga lipi ni Simeon at ni Juda, na ibinigay sa mga anak ni Aaron, mula sa angkan ni Kohat na anak ni Levi. Sila ang unang nabigyan batay sa palabunutan. Tinanggap nila ang lungsod ng Arba. Si Arba ang ninuno ng mga Anesiyo, na ngayoy tinatawag na Hebron sa kaburulan ng Juda. Kasama nito ang mga pastulan sa palibot. Ngunit ang mga bukirin ng bayan at ng mga nayon ay ibinigay na kay Caleb na anak ni Jephunneh, bilang kanyang bahagi sa lupain. Ito pa ang mga lungsod na ibinigay sa mga anak ng paring si Aaron, ang Hebron na isa sa mga lungsod kanlungan, at ang mga patulang sakop nito, ang Libna, kasama rin ang mga pastulan nito, ang Jetir, Estemoa, Holan, Debir, Ain, Juta at Beth-Semes, kasama rin ang mga pastulan nito. 9 na lungsod ang galing sa mga lipi ni Simeon at ni Juda. Mula naman sa lipi ni Benjamin, tinanggap nila ang Gibeon, Geba, Anatot, at Olmen, 4 na lungsod, kasama ang pastulan ng mga ito. Lahat-lahat ang mga angkang ito buhat sa lahi ni Aaron ay tumanggap ng 13 lungsod, kasama ang mga pastulan nito. Ang ibang mga Levita sa angkan ni Kohat ay tumanggap ng ilang lungsod mula sa lipi ni Ephraim. Ibinigay sa kanila ang Shechem na isa rin sa mga lungsod kanlungan sa kaburulan ng Ephraim, kasama ang mga pastulan nito. Ibinigay rin sa kanila ang Gezer, Kibzaim at Beth-horon, gayon din ang mga pastulan nito. 4 na lungsod ang galing sa lipi ni Ephraim. Binigyan din sila ng 4 na lungsod mula sa lipi ni Dan, ang Eltek, Gib-eten, Ayalon, at Gat-Ramon, kasama ang mga pastulan nito. 2 naman ang galing sa kalahating lipi ni Manases sa kanluran ng Jordan, Tonak at Gat-Ramon, kasama rin ang mga pastulan nito. 10 lungsod lahat pati ang mga pastulan nito, ang napunta sa mga sambahayan sa angkan ni Kohat. Ang mga sambahayan sa angkan ni Gershon na anak ni Levi ay tumanggap naman ng 2 lungsod buhat sa kalahating lipi ni Manases sa silangan ng Jordan. Napunta sa kanila ang Golan na sakop ng Bashan at 1 lungsod kanlungan, pati ang Bistera, kasama ang mga pastulan nito. Buhat naman sa lipi ni Isakar, tumanggap sila ng 4 na lungsod, ang Sishan at Dabirat, Jarmat at En-ganem, kasama ang mga pastulan nito. 4 ding lungsod ang tinanggap nila sa lipi ni Asher, ang Misal, Abdon, Helkat, at Rehob, kasama ang mga pastulan nito. 3 lungsod ang tinanggap nila sa lipi ni Naphtali, ang Cade sa Galilea, 1 lungsod kanlungan, Hamatdor at Kartan, kasama ang mga pastulan nito. 13 lungsod lahat ang napunta sa mga Levitang buhat sa angkan ni Gershon. Ang mga lungsod na ito mula sa lipi ni Zebulun ay tinanggap ng iba pang Levita, mga angkang buhat sa lahi ni Merari, ang Jonim, Karta, Dimna, at Nahalal, 4 na lungsod, kasama ang mga pastulan nito. Buhat naman sa lipi ni Ruben, tinanggap nila ang Bezer, Jahaz, Kidmo, at Mephot, 4 na lungsod, kasama ang mga pastulan nito. At buhat sa lipi ni Gad, tinanggap nila ang Ramot sa Gilead, isa pa rin sa mga lungsod kanlungan, Mahanaim, Hesbon, at Jazer, 4 na lungsod, kasama ang kanilang mga pastulan. 12 lungsod, kasama ang kanilang mga pastulan, ang tinanggap ng mga sambahayan sa angkan ni Merari. 48 lungsod lahat, kasama ang kanilang mga pastulan, ang binawa sa lupain ng 11 lipi ni Israel at ibinigay sa mga Levita. May kanya-kanyang pastulan ang bawat lungsod na ito. Ang pagsakop ng Israel sa buong lupain. Ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Kaya't nang masakop na nila ang buong lupain, doon na sila nanirahan.
Binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain, ayon sa ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Hindi sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway, sapagkat pinagtatagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng kaaway. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayan ng Israel. Josue Kapitulo 22. Ang altar sa tabi ng Jordan. Pagkatapos, tinipon ni Josue ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Sinabi niya, tinupad ninyo ang lahat ng tagubilin sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh, at sinunod ninyo ang bawat utos ko. Hanggang sa panahong ito'y hindi ninyo pinabayaan ang mga kapatid ninyong Israelita. Tinupad ninyong mabuti ang lahat ng ipinag-utos ni Yahweh na inyong Diyos. At ngayon, naibigay na ni Yahweh na inyong Diyos sa inyong mga kapatid ang kapayapaang ipinangako niya. Kaya umuwi na kayo sa inyong mga tahanan sa kabila ng Jordan, sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh. Huwag lamang ninyong kakalimutang sundin ang mga tagubilin at kautosang ibinigay ni Moises sa inyo, ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang mga utos. Maging tapat kayo sa kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Binasbasan sila ni Josue, at umuwi na sila. Ang kalahati ng lipi ni Manases ay binigyan ni Moises ng lupain sa Bashan, ang kalahati ay binigyan ni Josue ng lupa sa kanluran ng Jordan, katabi ng iba pang lipi ng Israel. Nang sila'y pauwi na, binasbasan sila ni Josue at sinabi sa kanila, mayayaman kayong babalik sa inyo, maraming baka, ginto, pilak, tanso, bakal at mga damit. Bahaginan ninyo ng mga nasamsam ninyo sa mga kaaway ang inyong mga kapatid. Umuwi na nga ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Iniwan nila sa Canaan ang ibang mga Israelita at bumalik sila sa Gilead, sa lupaing naging bahagi nila ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Pagdating nila ng Jordan na nasa panig ng Canaan, nagtayo sila ng isang mataas at malaking altar sa tabi ng ilog. Nalaman ito ng ibang mga Israelita at ganito ang kumalat na usap-usapan, alam ninyo, nagtayo ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at ng kalahati ng lipi ni Manases ng isang altar sa hangganan ng Canaan bago tumawid ng Jordan. Pagkarinig nito'y nagtipon-tipon sila sa Shiloh at hamandang digmain ang nasabing mga lipi. Sinugo ng bayang Israel si Phinehas na anak ng paring si Eleazar, upang kausapin ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. May kasama siyang 10 pinuno ng mga angkang buhat sa bawat lipi ni Israel. Bawat isa sa kanila ay pinuno ng mga angkan sa kani-kanilang mga lipi. Pagdating sa Gilead, sinabi nila sa mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases, ito ang ipinapasabi sa inyo ng buong sambayanan ni Yahweh, bakit ninyo ginawa ang ganitong pagtataksil sa Diyos ng Israel? Naghihimagsik kayo laban kay Yahweh sa pagtatayo ninyo ng sariling altar. Siya'y tinalikuran ninyo. Nalimutan na ba ninyo ang kasalanan natin sa Peor? Hanggang ngayon nga'y nagtitiis pa tayo sa parusang salot na iginawad ni Yahweh sa atin. Hindi pa ba sapat iyon, at ngayon nang ahas pa kayong talikuran siya? Kapag naghimagsik kayo kay Yahweh ngayon, bukas din ay magagalit siya sa buong Israel. Kaya, kung ang inyong lupain ay hindi angkop sa pagsamba sa Kanya, tumawid kayo sa gawin namin, sa kinaroroonan ng Kanyang tabernakulo. Doon na kayo manirahan, huwag lamang kayong magtayo ng ibang altar maliban sa altar ni Yahweh na ating Diyos, sapagkat iyan ay paghihimagsik laban sa Kanya at sa amin. Nakalimutan na ba ninyo si Akan na anak ni Zerah? Nang sumuway siya sa utos tungkol sa mga bagay na dapat sunugin, kasama niyang naparusahan ang buong Israel. Hindi lamang siya ang namatay dahil sa kanyang kasalanan. Sumagot ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases sa mga pinuno ng mga angkan ng Israel, si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang Diyos.
Alam niya kung bakit ginawa namin ito, at dapat din ninyong malaman. Kung kami sumuway at kung kami nagtaksil kay Yahweh, huwag na niya kaming hayaang mabuhay sa araw na ito. Kung nagtayo kami ng sariling altar upang suwayin si Yahweh, kung nag-alay kami ng handog na susunugin, o handog na pagkaing butil, o handog na pinagsasaluhan, parusahan nawa kami ni Yahweh. Ginawa namin ito sa takot na baka dumating ang araw na sabihin ng inyong mga anak sa aming mga anak, ano ang kinalaman ninyo kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Siya na rin ang nagtakda na ang ilog Jordan ay maging hangganang maghihiwalay sa atin. Kayong mga lipi ni Ruben at ni Gad ay walang bahagi kay Yahweh na Diyos ng Israel. Kapag nangyari iyon, ang aming mga anak ay maaaring hadlangan ng inyong mga anak sa pagsamba kay Yahweh. Ang totoo, itinayo namin ang altar na ito, hindi upang pagsunugan o pag-alayan ng mga handog. Itinayo namin ito upang maging bantayog para sa amin, para sa inyo, at para sa ating mga salinlahi, upang maging katibayan na talagang sinasamba natin si Yahweh sa pamamagitan ng mga handog na susunugin, mga alay at handog na pinagsasaluhan. Sa ganoon, hindi masasabi ng inyong mga anak sa aming mga anak, wala kayong pakialam kay Yahweh. At kung sakaling mangyari ito, masasabi ng aming mga anak, tingnan ninyo. Nagtayo ang aming mga ninuno ng isang altar na katulad ng altar ni Yahweh, hindi upang pagsunugan o pag-alayan ng mga handog, kundi upang maging saksi para sa amin at para sa inyo. Kailan may hindi namin inisip sumuway kay Yahweh o tumalikod sa Kanya. Hindi kami nagtayo ng iba pang altar na pagsusunugan ng handog, o pag-aalayan ng handog na pagkaing butil, o handog na pinagsasaluhan, bukod sa altar ni Yahweh, sa altar na nasa harap ng kanyang tabernakulo. Narinig ni Phinehas at ng mga pinuno ng mga angkan ng Israel na kasama niya, ang sinabi ng mga lipi ni na Ruben, Gad at Manases, at nasiyahan sila. Kaya, sinabi sa kanila ni Phinehas, ang anak ng paring si Eleazar, alam na namin ngayon na kasama natin si Yahweh sa araw na ito. Hindi kayo nagtaksil kay Yahweh, kaya iniligtas ninyo ang Israel sa parusa ni Yahweh. Iniwan ni Phinehas at ng mga pinuno ng mga angkan ang mga lipi ni Ruben at ni Gad sa lupain ng Gilead. Nagbalik na sila sa Canaan at iniulat sa Israel ang buong pangyayari. Natuwa ang mga Israelita at nagpuri sa Diyos. Hindi na nila muling nabanggit ang balak nilang paglusob at pagwasak sa lupain ni Gad at Ruben. Ang altar na iyon ay tinawag na saksi, sapagkat sabi ng mga lipi ni Gad at Ruben, saksi ito para sa ating lahat na si Yahweh ay siyang Diyos. Josue Kapitulo 23. Ang pamamaalam ni Josue. Marami ng taon ang lumipas buhat nang bigyan ni Yahweh ang bayang Israel ng kapayapaan. Hindi na sila ginagambala ng mga kaaway na nasa palibot nila. At matandang-matanda na si Josue, kaya tinipon niya ang buong Israel, ang matatanda, ang mga pinuno ng mga angkan, mga hukom at ang mga tagapangasiwa sa bayan. Sinabi niya, ako'y matanda na. Nasaksihan ninyo ang ginawa ni Yahweh sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo. Si Yahweh na inyong Diyos ang nakipaglaban sa inyong mga kaaway. Kaya, makinig kayo. Ibinibigay ko sa inyong lahat bilang bahagi ng inyong mga lipi ang buong lupaing nasa pagitan ng ilog Jordan sa gawing silangan, at ng dagat Mediteraneo sa kanluran, ang lupain ng mga bansang nasakop ko na, gayon din ang mga lupaing hindi pa nasasakop. Si Yahweh na inyong Diyos ang siyang magpapalaya sa mga bansang iyon pagdating ninyo roon. Sila'y palalayasin niya sa kanilang mga lupain upang kayo ang manirahan doon, gaya ng ipinangako sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Magpakatatag kayo at sundin ninyo ang lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag kayong lilihis sa anumang ipinag-uutos nito. Huwag kayong makikisalamuha sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo. Huwag kayong mananalangin sa kanilang mga Diyos-Diyosan, huwag kayong manunumpa sa pangalan ng mga ito, at huwag din kayong sasamba o maglilingkod sa kanila. Sa halip ay manatili kayong tapat kay Yahweh na inyong Diyos, gaya ng ginagawa ninyo hanggang ngayon.
Dahil dyan, pinalayas niya ang maraming malalaki at makapangyarihang bansa pagdating ninyo, at wala pang nakakatalo sa inyo hanggang ngayon. Ang isa sa inyo'y kayang patakbuhin ang 1,000 kaaway sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ang siyang nakikipaglaban para sa inyo, tulad ng kanyang ipinangako. Kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. Kapag tinalikuran ninyo siya, at nakipagkaibigan kayo sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo, kapag nag-asawa kayo o nakisalamuha sa kanila, tandaan ninyo ito, hindi na palalayasin ni Yahweh ang mga bansang ito. Sa halip, sila'y magiging parang bitag para sa inyo, malupit na latigo sa inyong gulugod, tinik na tatusok sa inyong mga mata, hanggang sa maubos ang lahi ninyo sa lupaing ito na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Ngunit tulad ng lahat ng magagandang bagay na ipinangako sa inyo ay tinupad ni Yahweh, maaari rin niyang gawin sa inyo ang lahat ng mga masasamang bagay hanggang sa kayo'y malipol sa masaganang lupaing ito na ibinigay ni Yahweh na inyong Diyos. Kapag hindi kayo tumupad sa kasunduang ibinigay niya sa inyo, at kayo'y sumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, paparusahan niya kayo. Josue Kapitulo 24. Nagsalita si Josue sa mga tao sa Shichem. Tinipon ni Josue sa Shichem ang lahat ng lipi ng Israel. Pinapunta niya roon ang matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, ang mga hukom at ang mga opisyal ng Israel, at sila'y humarap sa Diyos. Sinabi niya, ito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, noong una, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Terah na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng Canaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya. Ibinigay ko sa kanya si Isaac, at kay Isaac ay ibinigay ko si Jacob at si Esau. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Isinugo ko si Moises at si Aaron, at sa pamamagitan ng mga salot ay pinahirapan ko ang mga Egyptyo. Pagkatapos ay inilabas ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sila sa dagat na pula, hinabol sila ng mga Egyptyong sakay ng mga karwahe at kabayo hanggang sa may dagat. Ang inyong mga ninuno'y humingi ng tulong sa akin, at naglagay ako ng dilim sa pagitan nila at ng mga Egyptyo. Pinagsama kong muli ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Egyptyo. At matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoaryo sa silangan ng Jordan. Nilabanan nila kayo, ngunit pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab na si Balak na anak ni Zippor at isinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sampain kayo. Ngunit hindi ko hinayaang gawin ni Balaam iyon, sa halip pinagpala niya kayo. Sa ganoon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid kayo ng Jordan at nakarating sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoaryo, Perezeo, Cananeo, Heteo, Gergesea, Havita, at Jebuso. Ngunit sila'y ibinigay ko sa inyong kapangyarihan. Parang hinabol ng mga putakti na nagtakbuhan ang dalawang haring Amoaryo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tibak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lunsod na hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto.
Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amo-Aryo, na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sumagot ang bayan, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Si Yahweh, na ating Diyos, ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y mainggatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. Pagdating natin, pinalayas ni Yahweh sa lupaing ito ang mga Amoreyong nanirahan dito. Kaya't kay Yahweh rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. Ngunit sinabi ni Josue sa taong bayan, hindi ninyo kayang maglingkod kay Yahweh sapagkat siya'y isang Diyos na banal at siya'y mapanibughuing Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapupuotan niya kayo at paparusahan. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Sumagot ang taong bayan kay Josue, hindi po mangyayari yan. Kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglingkuran si Yahweh. Sumagot naman sila, opo. Saksi kami. Sinabing muli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyos ang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh, sa Diyos ng Israel. Sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Kaya, nang araw na iyon ay gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng sambayanan. Binigyan niya sila sa Shichem ng mga batas at tuntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng sagradong puno sa banal na lugar ni Yahweh. At sinabi niya sa lahat, tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ni Yahweh. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo, kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao, at umuwi sila sa kani-kanilang lupain. Ang pagkamatay ni Josue at ni Eleazar. Lumipas ang sandaling panahon at ang lingkod ni Yahweh na si Josue, na anak ni Nun, ay namatay sa gulang na 110 taon. Inilibing siya sa kanyang sariling lupain sa Timnath Serah, sa kaburulan ng Ephraim, hilaga ng bundok ng Gos. Naglingkod kay Yahweh ang sambayan ng Israel habang nabubuhay si Josue. Kahit wala na siya, nanatili pa rin silang tapat kay Yahweh habang nabubuhay ang mga pinunong nakasaksi sa lahat ng mga ginawa ni Yahweh para sa Israel. Dinala ng bayang Israel ang mga buto ni Jose nang sila'y umalis sa Ehipto. Ibinao nila ito sa Shichem, sa lupaing binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor, na ama ni Shichem, sa halagang 100 pirasong pilak. Ang lupaing ito ay kasama sa naging bahagi ng mga anak ni Jose. Namatay din si Eleazar na anak ni Aaron at inilibing sa Gibeah, ang bayang ibinigay sa anak niyang si Phinehas sa kaburulan ng Ephraim.